Kuya Joseph, pumunta din kami doon sa sinasabi mong bagsakan. Umikot din kami doon, pero wala naman po kayo doon. Tapos bumalik kami ulit dyan sa tulay. Siguro mga 3 oras talaga ang antay namin sa'yo. Baka sa truck kami nagkakarga lang. Nagkakarga ka. Kasi karamihan naman ng mga nagtatrabaho sa Balsakan, karamihan nasa truck sila. Nagtutulungan lang. Oo, buti naman no. Papunta kami sa tulay ngayon. Ayan, siguro mga 1 kilometro na lang din ng tulay na nasa lubog namin si Kuya Joseph. Ngayon, ihahatid na namin siya doon sa kanyang magiging bagong tirahan at kanyang magiging boss niya, no? Dahil hinahanap din sa atin, tinatanong siya kung nakita ba natin. So ngayon, binalikan natin at tamang-tama papunta siya ngayon sa Bagsakan ka uli, kuya, no? Papunta siya sa Bagsakan uli. Tapos nasa lubong natin siya dito din sa kabilang tulay na lang. So ngayon, on the way na kami papuntang Tayog. Okay lang ba sa'yo, kuya, pagupit muna tayo? Pagupit muna tayo? Sige. Okay, sige. Pagupitan muna natin para lalong gwapo tingnan at lalong matutuwa yung magiging boss mo. Foreigner na foreigner. Para foreigner ang dating. Huwag ka lang mag-English pa, kuya, ha? Baka madudugo yung ilong namin. Ay, salamat Kuya Joseph. Nakita ka na rin namin. Ilang araw na rin kaming pabalik-balik sa iyo. Pagkaraan ng 2.4. Mananghalian ka muna, Kuya Joseph. Baka mamay mahiya ka nang sabihin. Kumain na ako doon, ma'am. Sigurado ka? Oo. Sige, kasi huwag kang mahiya, ha. Pag nagutom, pakainin ka namin. Lalakad mo lang ito, Kuya Joseph? Oo. Siguro mga ano tong nilalakad mo, from Tulay to Bagsakan ng Ordaneta. Mga 4 kilometers yan. May higit ito, Kuya Joseph. Oo, 4. Ang layo, no? Ayan, congratulations, Kuya Joseph. May bago ka ng tirahan at napakabait ng iyong magiging boss, no? At bukod doon sa magiging tirahan mo, meron ka ng trabaho at syempre stayin ka, wala ka nang gagastusin doon, makakaipon ka, Kuya Joseph. Basta magpakabait lang. Dati, ma'am, kumpleto naman po akong gamit noon nung nasa Tarlac pa ako. May mga kumpleto kayong gamit nung may trabaho pa kayo sa Tarlac. Kung di mainam, Kuya Joseph, Kasi lang na ano ko na benta ko rin. nabenta mo na kasi wala ka ng income at lahat na ibenta mo na din. O ngayon, may bagong buhay ka na, bagong pag-asa muli, so makabangon ka na at kung anong buhay mo mayroon ka noon, may ibabalik mo na, Kuya Joseph, no? So, thanks God dahil kahit paano marami tayong mga kababayan na talaga nandyan na willing tumulong sa mga ganitong klaseng panahon, no? Na kahit paano magkaroon yung tipong bagong pag-asa sa buhay, yung mga taong nawawalan na ng pag-asa, yung mga taong hirap talaga as in, kumbaga yung mahirap noon, lalo na dagdagan sobrang hirap dahil sa ganitong sitwasyon natin na pandemic. Kaya thank you talaga kay Sir Eric. Ayan, thank you so much po sa inyo. Ano po bang madalas ginagawa nyo doon sa anong master nyo doon sa car wash? Talagang naguhugas lang kayo ng sasakyan, ganon? Binabaklas ko itong buo. Itong loob. Mamating, gano'n. Oo, lahat tatanggalin natin yung Vacuum. buwan. Patapuan daw, tatanggal. Tapos yung mga headlight, isa na nakikita po kayo makarang dilaw na sa harap. Oo. Sa loob. Babalik sa dati yun. Hindi na kailangan baklasin yun. Kasi ang headlight kasi, ma'am, hindi yan pwedeng buksan kasi salyado sa loob yan eh. Opo. Hindi pwedeng buksan yan. Nakasilyo kasi Oo. yun, no? Baka mamaya mapasukan ng tubig. Papasukan ng hangin, lalong Magbablard. magbablend yung loob. Ano ginagawa mo kaya? Liliyahin yan ng Alihan. Pilipino. Oo, tapos gagamitin ng 3 chemical. May chemical pa. Oo, para bumalik yung Ilang tinakadati. taon din po kayo, Kuya Joseph, sa pagka-car wash? Sa alos 10 taon ako doon. Ay, ang tagal. Kundi ang lawak na po nagiging experience nyo po doon sa shop na yun, no? Kuya Joseph. Dahil sa karos din ako natuto lahat. Pati man drive ng sasakyan mo. Mga ganito kayang imaniho. Opo. Ang galing. Basta sa karos po, ma'am, kahit sino, basta tumagal sa dyan, marami siya matututunan po.
Opo, kasi araw-araw nagagawa. So bawat sasakyan, iba-ibang problema o iba-ibang ginagawa, magkakaroon po kayo ng experience. Opo. Hindi nyo nasubukan mag-apply ng ibang Car wash po, ma'am? car wash shop? Nagganap po ako, ma'am, pero hinahanap ako ng biodata. Mga ano pa po. Mga biodata, requirements, kung saan ka taga ganyan-ganyan lahat Opo, ma'am. hinahanap. So ngayon, buti na lang, Kuya Joseph, hindi mo na kailangan maghanap ng requirements dahil sila na po kusang gustong kukuha sa iyo, no? Napakaswerte na malaking opportunity ito, Kuya Joseph, para sa iyo at pagbabago muli sa iyong buhay. Ika nga isa ka sa biktima itong pahirap sa buhay natin, itong pandemic. So ngayon, makakabangon kayo uli, Kuya Joseph. Dami nga po nagsarang karos niya sa Tarlac po, ma'am, nung pandemic. Opo, kahit ibang Kahit mga restaurant po, nagsara din po eh. ibang businesses ngayon, ang dami po talaga mga businesses ngayon na nagsarado dahil wala na eh. Yung pinagtrabaho ko, ma'am, 10 taong ako sa kanya. Sabi niya, talagang di ko na kaya kasi nagbabayad lang tayo nung walang bumabalik kanya. Tapos nabigyan po kayo sa dati yung amo, Sir Joseph, ay Kuya Joseph. Nabigyan kayo nung syempre Nung mayroong gagastos po, nagbigay po siya ng 4,000. nabigyan din po Opo, pala. lahat po ng tao niya. Oh, okay. Nalisan po kami lahat nun eh. Opo. Yung amo ko, minsan may gusto magpa-training ng car wash, tumatanggap kami para mag-open ng car wash. Matuto, Oo, mag-open niya may-ari. Gusto niya papatraining muna yung mga tao niya. Tama. Tinuturuan namin. Kasi hindi naman po kasi basta-basta yung car wash, ma'am eh. Opo. Minsan, lalo pag gumamit po kami ng machine, yung vapping, doon medyo delikado po sa mga baguhan yun eh. Baka lalong masira, no, Kuya? Mapudpud yung pintura. Oo, mapupudpud sasakyan. yung pintura, lalo magkakaroon ng problema. Opo. Karamihan po sa mga karamihan po sa mga nagkakarwas na nagtatayo, magtatanong din po kung ano yung mga tamang gawin. Tama, opo. Nagpa-vapping din po kayo, kuya? Oo. Katulad po nung minsan nakikita natin sa sakyan, iba na yung kulay niya, napuputla na, hindi na yung katulad ng dati. May babalik po sa dati yun? Lahat, Kuya, Oo. May babalik yung dati niyang kulay. yung parang karamihan yung mga puti, naninilaw po. Bumabalik pa yan, hindi mo kailangan na ipapintura. Buffing lang po yun. Oh, bali 5 step, 5 beses ibababing po ng iba-ibang chemical. Alam mo yun, kuya, ceramic coating? Ay, alam ko yung sir. Maraming ilang beses ibababing yun. Dadaan po sa maraming proseso yun. Pero mas magandang yung kuya, ceramic coating. Ang ceramic coating naman po, ang lang naman po ng purpose, puprotektahan lang niya yung top coat na hindi magasgasan. Isang pag pumaparada, ginagasgas yun eh, ng mga napapatripan. Para hindi siya nagalusan, hindi siya tatagos sa pinaka-top coat. Pero Okay. matatagal din po yun, Kuya Joseph. Yung Yung- ceramic, ganun. Matatanggal din, depende po sa year ng kinukuha ng may-ari, ng owner ng sasakyan. May ang matagal po 10 years, 10 years? Tama na. pinakatagal. Pero yung 1 year lang, ang bayaran ko naman kasi po doon mataas din. Mahal. Yung 1 year lang, 15,000 na po eh. Ay, Diyos ko. Ang karamihan po siniceramic naman po yung mga luxury eh. Opo. Yung katulad ng Camry, mga ganun. Kinukuha na nila yung 10 years na rin. Yung 10 years ang babayaran nila 50. 10 taon na naka-ceramic. Para nakakita naka-plastic, nakabalo siya ng plastic. Hindi siya yung katulad ng nakikitang kintab lang. Para siyang Pero maganda naka-plastic. siya tingnan, Kuya Joseph, pag nakaceramic. Oo. Pero meron akong request sa'yo, Kuya Joseph. Pwede magpa-ceramic sa mukha ko. Okay. Pang 20 years na, Kuya Joseph, kasi mukhang magaspang itong mukha ko, Kuya Joseph, kabibilad ng init. Hindi naman po kalaki ng kita ng karwas. Sakto lang po. Sakto lang.
Kasi may pinapasahuran pa po Kuya Oo. Joseph, no? Hindi naman kamukha nung sa mga Valier. career. Pwede po lumaki ang karwas ng kita kung aaluin pa ng isang business na katulad na pwedeng ialo sa karwas. Katulad po ng mga accessories. Opo. Yun, doon lang lalaki ang kita ng karwas sa pag nasamutan na ng accessories ng sasakyan. Ipaglalagay Kasi ng pag mga, may bibili Kuya Joseph, doon ako bibili ano. yung katulad po nilalagay nila sa headlight, yung cover niya, pati sa handle. Mga lining. Opo, yun. Pyesa, ganun pwede. Pyesa, no? Pwede niyo pong i-suggest Kuya Joseph kung ano po yung Kasi ako magandang marunong po ako doon sa mga paglalagay ng accessories eh. Isa rin so natutunan ko din yun. Isa lang ang hindi ko po natutunan talaga. Kasi yung piyesta namin ma'am, ano yun eh. Kompleto po kasi yun eh, pati paglilip. Kinuha din ng boss ko. Yung naglilip ng sasakyan. Opo, opo. Yeah. Yung mga wiring po Kuya Joseph. Ay kulang din po ako nun ma'am. Pero sa engine na i-engine wash ko ay wala na po problema. Importante po number 1 po pag napapakarwas, pa-blower yung makina para matanggal yung alikabok sa loob. Blower Hindi lang naman muna. po masama, hindi naman po okay lang po kung May engine wash po ma'am. po laging naka-engine wash. Hindi naman po masama. Pero kung engine wash, kung gusto ng may-ari, siguro after 3 months, Pwede na po ulit. pwede ulit yun. Kasi hindi naman nagagalaw yung makina, sa labas lang naman po yun eh. Ayun ang marami eh. Magkakita mo dyan Kuya Joseph sa pagkakarga ng mga gulay sa bagsakan. Depende po kung apat po kami, bigyan po kami ng 600, naka-250 lang po kami. Hati-hati. Tutulong lang po kasi dun eh. Tapos hindi rin lagi. Hindi rin po lagi. Lalo na ngayon Kuya Joseph, bibihira na lang, madalang na lang yung Ang gulay ngayon ma'am. nagdi-deliver ngayon dahil pahirapan. Hindi tulad nung wala pang pandemic na talagang continuous yung pagdi-deliver ng gulay at maraming Kasi po ma'am, diskarga. isa pong Urdaneta City po ng pinaka malaking supplier Bagsakan, ng opo, gulay po. sa mga gulay na nagagaling po sa iba't ibang lugar, lalo na Baguio. Ano pa bang nagbabagsak dyan? Yan po tinatawag nilang ng Divisoria Norte. Pasok Kuya Joseph. Patingin nga Kuya Joseph sa gupit niyo po. Wow! Lalong gumawa po si Kuya Joseph sa gupit niya. Gusto ko, akala nga namin nung una mga kababayan is foreigner, no? Pero hindi pala. Pero mukhang local si Kuya Joseph. Ayan po mga kababayan, tapos na si Kuya Joseph magpagupit. Ayan, lalong gumawa po.
At naka-base na rin, no? Nabilhan namin ng bagong tsinelas. Wow, bagong tsinelas na rin at bagong damit. So, ready na tayo at pupunta na tayo sa Tayog para ihatid natin si Kuya Joseph sa magiging bagong tirahan niya. Kaya abangan nyo po mga kababayan.